Buksan po natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 1, verse 1 and 2. Sadya ko pong tinigil muna ang ating series sa 1 Kings chapter 1 dahil atin pong pagpatuloy iyan, Lord willing, chapter 2. Ngunit ngayon tayo po ay nasa Colossians chapter 1, verse 1 to 2. At pinamagatan ko po itong sino ka bilang Kristiyano. Ganito po ang pagkakasabi. Si Pablo, apostol ni Jesucristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, sa mga banal at tapat na kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Sino ka bilang Kristiyano? Tayo manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na patuloy pong nagbabago ng pagkatao ng inyong mga anak. At dalangin namin ng iyong salita ay maging buhay sa aming kalagitnaan upang ito'y muling maghubog sa aming pong pagkatao bilang Kristiyano. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. May isa pong naglakad na lalaki sa Ayala Avenue. At siya po'y nakasuot ng uniforme ng bumbero. At sa kanyang paglalakad, ang nakikita sa kanya ng mga tao ay ang kanyang totoong pagkakilanlan. Isa siyang bumbero. Sapagkat kita ito sa kanyang kasuotan, kita ito sa kanyang mga daladala, at kita ito sa kanyang mga gawa. So ang tunay na pagkakilanlan ng isang Kristiyano ay hindi lamang kung ano yung sinasabi niya, kundi ito ay nakikita mismo kung paano siya mamuhay, ano ang kanyang itsura, at ano ang kanyang pangungugali. Now, sinadya ko po na magsimula tayo ng series dito sa Book of Colossians sapagkat ito po ay masasabi nating aklat ng kalaguan o paglago ng isang Kristiyano. Dito po ipinapakita kung paano masusukat ang kalaguan ng isang Kristiyano. At yun ang layunin ko, kaya mayroon tayong pagsisiris dito ngayon sa morning worship. At nais ko lang pong ipabatid sa inyo, magsisimula po tayo ng series sa Sunday School next Sunday, Lord willing, tungkol po sa biyaya ng kaligtasan. At ito po ay yung Order of Salvation, Ordo Salutis kung tawagin yan sa theological term sa Bible School. Order of Salvation, yung kaayusan ng pagkasunod-sunod ng kaligtasan. Sapagkat nais ko pong balikan natin ang mga katuruang ito sapagkat kung minsan nating narinig, hindi pa natin gaanong makuha. Ngunit sa ikalawa, sa ikatlo, sa pang-apat, palagay ko naman, alam na natin paliwanag yung pong biyayang kaligtasan natin. At napakalaga rin sapagkat mayroon tayong mga applicants for membership sa church. Kaya sinadya ko pong mag-series ngayong Lord Sunday, next Sunday, ng doktrina ng kaligtasan. At dito naman, ngayon naman ay ang series po naman sa aklat ng Colosas sapagkat dito natin makikita ang bagong silang na Kristiyano, paano siya lumalago, paano niya makikilala ang kanyang sarili, kung paano ito magbigay sa kanya ng katatagan para sa kalaguan. Kaya napakahalaga po ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Kaya nga tulad po ng isang taong naka-uniforme ng bumbero, hindi niya kailangan magsalita kung sino siya, nakikilala siya. Ngunit marami sa ating panahon ngayon, Kristiyano siya, pero panay lamang salita na siya Kristiyano, matagal nang dumadalo, alam niya na tungkol sa kanyang buhay, kaligtasan as a Christian, pero hindi pa natin makita sa kanyang buhay mismo. Kaya ito po ang simula ng ating pong pag-aaral ng paksang ito, ang sino ka bilang Kristiyano. Na ang liham po ng Colosas, ang sulat na ito ay sinulat ni Pablo
habang siya ay nasa kulungan, kasabay ng Ephesus, kasabay ng Philippians, Thessalonians, kanya ito yung sinulat habang siya ay nasa bilangguan. Ang Colossus po ay isang mahina at maliit na bayan sapagkat siya po ay nasabayan ng pag-unlad ng karatig bayan tulad ng Laodicea at Hierapolis. At dahil dito, siya po ay naiwan na maliit lamang mahinang bayan at walang gaanong mga interes mga tao rito. Pero ito pong aklat ng Colossus, hindi si Pablo ang nagsimula ng iglesia rito. Kundi ang nagsimula rito, isang pangalang Epapras, isa sa mga disciple ni Pablo na nakuha na ni Epapras yung puso ni Pablo sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay para sa kaligtasan ng mga hindi mananampalataya at para sa ikatitibay doon sa mga mananampalataya. Kaya nga bilang pastor, kumakatawan sa maraming pastor, kasama si Pastor RJ, yung aming pong pangangaral ay hindi lamang pagpapakita na marunong kami na mangaral, kundi mayroong layunin para sa kalaguan ng bawat isa, tumibay na malakas at magkaroon ng tamang kaunawaan pagdating sa kanyang kaligtasan at relasyon sa ating Panginoon. So hindi si Pablo nagpasimula ng iglesyang ito at ito ay si Epapras handang maglingkod para sa kaligtasan ng iba. Now, dahilan ng pagsulat ni Pablo sa aklat po ng Colossus upang purihin ang pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Colossus. Kahit na sila'y maliit na lugar, hindi importanteng lugar, ngunit binabati o binibigyan ni Pablo ng kataasan ng papuri ang kanilang pananampalataya, pag-ibig, at sa kanilang pagiging Kristiyano. Ang bayang ito, gaya na sinabi ko kanina sa inyo, pinasok po ng maraming mga iba't ibang aral, mga katuruan, na kung saan nagpapagulo sa kanilang isipan, nagpapagulo sa kanilang pamumuhay. Dito po ay mayroong halong Judaismo sapagkat may mga Hudyo po rito. At sila po ay nagtuturo ng legalismo, tulad ng ating pag-aaral kanina, sa Sunday School. Pinipilit nilang balikan o maging sundin nila ang mga rituals upang maging totoo raw ang kanilang biyayang kaligtasan. At mayroon din dito tinatawag na Gnosticism. Gnosticism tulad ng kay Hele Soriano na mayroon siyang mataas na karunungan na kung magkaroon ka ng bahagi sa kanyang karunungan, maliligtas ka. So, ganito rin po ang turo rito. Kailangan magtanong ka kay Soriano upang makuha mo yung kanyang karunungan nang sa ganon magkaroon ka ng kaligtasan. Alam nating hindi totoo yan pagdating sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos, biyaya ng Diyos, at hindi nagmumula kung kanino mang kaalaman o karunungan. At dito rin makikita natin na mayroon pong nagtuturo rito na sumasamba sa mga anghel. Mga sumasamba sa mga anghel, sumasamba sa mga nilalang. Kaya, sinulat ni Pablo rito upang ipahayag ang kadakilaan ni Kristo at hindi sila nagkamali sa kanilang pananampalataya. At dahil dito, nais si Pablong ipaalam sa mga Kristiyano sa Colossus kung sino sila bilang mga Kristiyano. Sino ka bilang Kristiyano? Sapagkat dito po ay nagsusulputan ang iba't ibang mga aral. Wala rin pagkakaiba sa atin ngayon. Napakarami pong aral. Tumatalikod na sila sa totoong pinagmumulan ng tamang aral, kundi ang Biblia. Nagtitiwala sila sa Gnosticism, mga higher education, higher wisdom, sa mga legalismo, sa mga batas, sa mga wag dito, wag kayong umipo nito. Napakarami pong aral sa ating panahon. At dito ipinaalam ni Pablo sa kanila na sila'y mga banal, sila'y mga tapat, at sila'y mga pinagpala ng biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon. Sapagkat sa ating panahon ngayon, marami rin nagsasabing sila'y mga Kristiyano, sila'y mga banal, sila'y mga pinagpala, ngunit hindi lahat ay nakikitaan ng tunay na buhay, pamumuhay bilang totoong Kristiyano. Hanggang salita lamang. Kaya ang tanong sa ating ngayong lahat, ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Ngayon, marahil tunay ka pero hindi mo nakikita yung katunayan
at itong aklat ng Kolosas ang magtuturo sa atin at paano mo mapapatunayan at paano masuri ang iyong sarili na ikaw ay totoong Kristiyano. So ayon sa pagbati pa lamang ni Pablo rito, ito'y nagbibigay na sa atin ng tatlong katotohanan o pagkakilanlan kung sino tayo bilang Kristiyano. Sa verse 1, unang-una, bilang Kristiyano, ikaw ay tinawag ng Diyos. Tinawag ng Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa verse 1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Na si Pablo ang tinutukoy dito. Pero ito'y lumalapat din naman sa lahat ng mga Kristiyano. Si Apostol Pablo, hindi siya naging apostol dahil sa kanyang sariling kalooban. Hindi siya naging apostol dahil sa kanyang sariling kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Napakalinaw po dyan. Si Pablo, apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Na bagamat kinikilala ng Diyos ang magandang hangarin ng mga Kristiyano upang maging pastor o maging apostol, mga kapatid, ayon sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. Ang sabi po ni Pablo rito, sa mga nagnanais na maging apostol o maging pastor, tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo o pastor, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. So ang pagiging pastor, nagsisimula rin sa magandang hangarin ng isang tao. Ngunit ang pagkatawag ng pagiging apostol o pagiging pastor, ito'y kalooban ng Diyos mismo. Hindi sa tao. Maraming binabaliktad ang ganito pong kalagayan. Maraming nagtatawag ng kanilang sarili na sila'y apostol, sila'y pastor, pero sa kahuli-hulihan, di makita natin hindi siya totoong pastor sapagkat hindi siya naging pastor bilang kalooban ng Diyos, kundi kalooban lamang ng tao. Na alam natin, magkakaroon lamang tayo ng magandang hangarin sa ating puso na tayo maging isang lingkod ng Diyos, maging mangangaral, maging diakono, maging pastor, kung una munang binago ng Diyos ang ating pagkatao. Sapagkat sa kapanganakang muli, gaya ng sinabi roon sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, ang Diyos ang naglalagay sa atin ng bagong puso. Ang Diyos naglalagay sa atin ng bagong espiritu. Ang Diyos ang nagpapalit ng ating pusong bato upang ito'y maging pusong laman. At dahil dyan, sabi sa 27, magagawa na nilang sundin ang kalooban ng Diyos. So bago magkaroon ng magandang pagnanasa isang tao na maging pastor, dapat sa kanyang puso naroon ang hangarin na maglingkod sa Diyos. At mismong mga tao ang magpatotoo na itong taong ito ay karapat-dapat maging pastor. So makita natin, ito po isang palatandaan ng kalooban ng Diyos tulad ni Pablo. Kung si Pablo po naging apostol, hindi sa kanyang sariling kalooban, ganon din ang bawat Kristiyano. Hindi tayo basta-basta pumili ng pananampalataya, kundi tayo po ay binigyan ng pananampalataya sa ating kapanganakang muli. Hindi tayo basta-basta sumampalataya sa Diyos na ipagkaloob natin ang ating buhay bilang kanyang niligtas, sapagkat alam natin ang taong wala pang bagong puso kung kani-kanino tumatawag na tagapagligtas. So maliban na ang Diyos ang unang gumawa sa Kristiyano, hindi siya magkakaroon ng tunay na panampalataya, kaya nga tayo po ay tinawag ng Diyos. Tanda natin, bilang Kristiyano, tayo po'y tinawag ng Diyos. Hindi tayo naging Kristiyano sa ating gusto lamang, kundi tayo po'y tinawag ng Diyos. Paano tayo tinawag? Una muna tayong pinili ng Diyos. Una tayong pinili ng Diyos. Tandaan natin, nung tayo hindi pa Kristiyano, tayo po ay alipin ng kasalanan. Bulok na pagkatao. Nasa loob ng aquarium ng kasalanan. Walang kalayaang lumapit sa Diyos. Ngunit dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, sinugo niyang kanyang bugtong na anak. At ginawa ng Panginoon ang lahat ng katubusan. At ang banal na Espiritu ang siyang naglapat sa atin ng ginawa ng Diyos at ni Kristo upang tayo'y mamulat sa katotohanan,
magkaroon ng pananampalataya at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo muna ay pinili, mga kapatid. Maring dito sa atin, hindi mo alam kung paano ka tinawag ng Diyos. Marahil ngayon, nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos, pero hindi ka maring tawagin ng Diyos kung hindi ka muna niya pinili. At ang pagkakapili sa atin, sa iyo, hindi dahil mabuti kang tao, dahil ikaw ay relihiyoso, dahil ikaw ay nagpunta rito. Ang pagkakapili sa iyo ay bago pa lamang likhain ng mundo. Wala pang tao, wala pang mundo, wala pang kalawakan. Alam na ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Ganun po ang kaligtasan natin. Wala anumang bahagi sa tao, tanging sa Diyos. Siya lamang ang pumili sa atin before the foundation of the world, at yung mga pinili niya before the foundation of the world, kanya naman itong isa-isang tinatawag ayon sa takdang panahon. At ngayon ang takdang panahon na ikaw ay tinawag. At paano ka tinawag? Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nabalikan natin Ephesians 1:4. Ephesians 1:4. Ganito ang sabi. Ayon sa pagkapili sa atin, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesus, pinili daw tayo kasama si Pablo sa kanya bago pa itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Hindi tayo pinili upang tayo po ay gumawa ng gusto nating gawin na kalayaan, kundi upang tayo maging banal. Ano ibig sabihin ng banal? Pag-aari ng Diyos, sa akin ka. At lahat ng gagawin mo ay gagawin mo para sa akin, sa aking kaluwalhatian. Ganun po yun. So nakita natin, tanda natin, hindi tayo lalago sa ating pagiging Kristiyano kung di natin panghawakan at alam na tayo'y tinawag muna ng Diyos. Tayo'y tinawag ng Diyos. Wala tayong maring may pagmamalaki sa Diyos. At dahil sa ikaw'y tinawag, Romans 8:28, ito yung order of salvation. Ito yung pagkasunod-sunod ng pagkaligtas sa atin. Ganito ang pagkakasabi sa 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Now, gusto kong tumigil muna dyan. Hindi kaila sa ating buhay, simula na tayo isilang. Marahil, 7 months ka sa sinapupunan, tulad ng pangalan namin si Ramir, na biglang lumabas. Hindi sa panahon. Ngunit taligtas. O marahil, ikaw ay nabingit sa kamatayan. Ikaw ay nabingit sa mga karamdamang mabibigat. Ikaw ay napunta sa kasamaan na akala mo wala ka ng lusot. O maaaring nabilanggo ka. O maaaring nakagawa ka ng pinakamasama. Pero bakit ka naging Kristiyano? Bakit ka naging Kristiyano? Sapagkat hindi ka pa lumalabas, hindi ka pa naging tao, pinili ka na ng Diyos before the foundation of the world. At ang sabi sa 28, sa lahat ng bagay sa buhay mo, sa lahat ng pangyayari, kasama ang Diyos gumagawa para sa iyong kabubuti, sa itinakda ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Kaya lahat ng mga aksidente sa buhay natin, lahat yan ay providensya ng Diyos sa iyo. Napakabuti ng Diyos sa iyo sa kabila ng iyong pagkamakasalanan. Kaya ang pagkapili ng Diyos sa iyo, pagkatawag ng Diyos sa iyo, hindi dahil sa ikaw ay mahusay, mabuting tao. Ang sabi sa 28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa para humantong ka sa ganitong pangyayari sa buhay mo. Kaya sa 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una, mga pinili niya before the foundation of the world, kinilala niya, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ni Kristo. Maging Kristiyano. Maging larawan kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya na maging katulad kay Kristo ay kanya namang tinawag. See? Ang kaligtasan natin, hindi natin kagustuhan. Kundi ito ay tawag ng Diyos. At ang mga tinawag niya ay tinuro niyang ganap
at ang mga tinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So, tanda natin, hindi tayo lalago sa ating pamumuhay Kristiyano kung akala natin na ako'y naging Kristiyano dahil mabuti ako. Dapat mong tandaan, tinawag ka ng Diyos. Hindi ikaw sa iyong sarili. So, ang pagkakatawag sa atin, dahil tayo kanyang pinili, bago pa lamang likhain ng mundo. So, ipagpasalamat natin ang ating kaligtasan, mga kapatid, araw-araw, bawat minuto. Sapagkat ang kaligtasan natin, kalooban ng Diyos, tinawag tayo, biyaya niya ito sa atin. Hindi tayo naging Kristiyano dahil mabait tayo, kundi dahil ang Diyos ang tumawag sa atin. Mamuhay tayo ng may pasasalamat sa Diyos. Yan po yung tinuturo ni Pablo sa Colosas. Na itong mga Kristiyano rito, huwag kayong padala sa iba't ibang katuruan dyan sa inyong panahon sapagkat kayo'y tinawag ng Diyos. Sino ka sa pagiging Kristiyano? Tinawag ka ng Diyos. Ikalawa, hindi ka lamang tinawag, kundi ang Kristiyano ay banal at tapat kay Kristo. Tapat? Marami akong kasalanan. Yung pagiging tapat natin ay hindi sa ating kakayanan, kundi tapat tayo dahil si Kristo ay tapat sa atin. Hindi siya magbabago. Kaya ang isang Kristiyano ay tapat kay Kristo, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa katapatan ni Kristo na sa atin. Kaya kahit anong nagagawa natin na hindi natin talagang tsadyaan talaga na maaaring talagang magkasala katulad ng kasalanan ng unbeliever, pero remember this, even though we are unfaithful to Him, He remains faithful to us. Tapat pa rin siya. Verse 2, ang sabi po rito, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo. Ang sabi ni Pablo rito, kayo'y mga tapat at banal. Dapat nating maunawaan ang banal. Hindi lang tayo'y banal, importante sa Diyos dahil tayo'y banal. No, ang ibig sabihin po ng banal, tayo'y inihiwalay para sa Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon sa ating kaligtasan upang tayo'y maging kanyang pag-aari, banal, hiwalay sa buong mundo. Dati tayo kasama sa mundo, tayo'y makasalanan, ngunit inihiwalay para sa Diyos, ibinanal para sa Diyos. Ginawang importante, minamahal ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng pagiging banal. Iniligtas ka upang maging pag-aari ng Diyos, hindi pag-aari ng sino mang nasa mundo, hindi pag-aari ng anumang mga bisyo, hindi pag-aari ng anumang kasalanan sa mundong ito, hindi pag-aari kung anumang mga lugar sa bagay nito. Ikaw ay iniwalay upang maging pag-aari ng Diyos. Banal ka sa Diyos. Katangi-tangi ka sa Diyos. Ngayon, kung ito'y ating dibdibin at isa puso na ako'y banal sa Diyos, may lakas loob ba akong gawin ang anumang kasalanan sa mundong ito? May lakas loob ba akong gawin ang mga bagay na nakapagbibigay kahiyan sa Diyos? Do not grieve the Holy Spirit. Kaya nga, dapat natin itong malaman, dalhin natin araw-araw, tayo'y banal. Hindi ibig sabihin, hindi na nakakasala, kundi tayo'y pag-aari ng Diyos. Ikalawa, tayo po'y tapat. Napaliwanag ko na kanina. Hindi po ang ating katapatan dahil tayo mismo ang nagiging tapat. No, tayo po'y naging tapat dahil sa katapatan ni Kristo. Unang-una, tayo po'y tapat sa pananampalataya. Ang pananampalataya natin, tapat sa atin, hindi hihiwalay. Kaya tayo'y tapat sa pananampalataya. Yun po yung pagkakaiba. Ang sabi nila, nawala ang pananampalataya mo. Sabi ni Kristo, nasaan ang inyong pananampalataya? Na hindi nagkukwestiyon ng Panginoon kung nawala ba ang inyong pananampalataya. Kinukwestiyon ng Panginoon, saan gumagana ang inyong pananampalataya? Yung pananampalatayang nasa inyo, hindi yan mawawala. That remains forever sa iyo. Pero bakit hindi gumagana?
Hindi ibig sabihin nawawala ang pananampalataya. Kaya ang isang Kristiyano ay tapat. Banal siya at tapat. Una, sa pananampalataya. So anong tinutukoy na pananampalataya rito? Marami tayo sasabi na, basta ako, tapat ako sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Dapat nating i-clarify. Kahit pa paano, mayroon tayong pangahawakan. Ang sinasabing tapat sa pananampalataya tinutukoy, tapat ka sa Diyos, sa iyong paniniwala sa Diyos, pagdating saan? Sa kaligtasan. Naniniwala ka na ang Diyos nagligtas sa iyo. Naniniwala ka na ikaw ay ligtas. That's right. Yan po yung pananampalataya. At hindi lamang doon, kundi ikaw naniniwala na mayroon kang pananampalataya sa pagsamba. Sumasamba ka talaga. Sa lahat ng panahon ng pagsamba, sumasabang ka sapagkat tapat ka sa pananampalataya sa pagsamba. Wala kang pagliliban, wala kang pangangatwiran. Tapat ka sa iyong pananampalatayang pagsamba. Tapat ka sa iyong pananampalatayang panalangin, sa ating corporate prayer. Nandiyan ka palagi. Pag sinabi mo nga, basta ako'y tapat sa Panginoon. Pero saan ka tapat sa Panginoon? Sa Kanyang pangalan? Nasaan ka kung prayer meeting? Nasaan ka kung Sunday? Nasaan ka sa pag-share ng gospel? Nasaan ka sa mga Bible study? Hindi lang ba sa pananampalataya sa Diyos ang tinutukoy dito, kundi pananampalataya natin sa ating paniniwalaan bilang Kristiyano. Nasaan tayo? At higit sa lahat, tapat sa pananampalatayang pagbabago ng pamumuhay araw-araw. Araw-araw. Dapat nababago tayo. Araw-araw. Kaya nga ang Reformed Baptist is still reforming. Tinawag tayo ng Reformed Baptist sapagkat ang isang Baptist na tunay na Kristiyano ay patuloy na nagre-reform. Kung titignan natin ang word po ng saved, past tense, no? Pero sa Greek word yan, anumang context, continuing yan. Niligtas ka ni Kristo, patuloy kang ililigtas ni Kristo. Hindi lang basta tapos na, ligtas na ako. No. Nakikitang ikaw ay nililigtas ng Diyos. You will persevere unto the end because God preserves you unto the end. Yun po yung pagiging tapat. Tulad ng isang ilaw sa madilim. Kapag kang ilaw sa madilim, mga kapatid, ito'y nagbibigay sa atin ng daan. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang liwanag eh. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang liwanag. Nakikita ang liwanag kahit sa malayong lugar. Gaano mang kakapalang dilim. Mayroon lang isang kandila sa unahan, kitang-kita mo ang liwanag. Hindi mo na kailangan paliwanag. That's Christian life. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang pamumuhay Kristiyano sapagkat ikay liwanag. Nakikita ka na kaagad, narinig agad sa boses mo. Hindi puro salita. Nakikita sa buhay at sa gawa. So hindi mo na kailangan paliwanag na iniibig mo ang Diyos. Na minamahal mo ang Diyos. Na iniibig mo yung kapwa. Nakikita yan. Nandun ka palagi sa Diyos. Sa mga bagay sa Diyos. Hindi mo na kailangan paliwanag yan. Kaya nga mga kapatid, tayo ba'y nakikita ng iba? Ng ibang tao? Nakikita ba sa atin ang kaiba ng pananampalataya nila kaysa sa ating pananampalataya? Tayo po ay nakikilalang banal at tapat kay Kristo. Ikatlo, mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi lamang tinawag ng Diyos, hindi lamang banal at tapat kay Kristo, kundi ang Kristiyano ay may biyaya at kapayapaan. Na tayo naligtas sa biyaya, pero ang biyaya niyan stay, nananatili sa atin upang ito naman ang ating maipamuhay. Mayroon tayong kapayapaan. Again, verse 2. Basahin natin kabuuan ng verse 2. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos
na ating Ama. Natanda natin, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala muna tayong biyaya. At hindi tayo magkakaroon ng biyaya kung hindi muna tayo tinawag ng Diyos. Sa makatwid, ang panalangin ni Pablo rito na sa mainyo nawa ang biyaya at kapayapaan, hindi nangangahulugang magkakaroon pa lang tayo, kundi nawa mahayag sa atin ang biyaya at kapayapaan nasa atin. May latag natin sa ating buhay. So ang tunay na Kristiyano ay may biyaya at kapayapaan. Yan ang tandaan natin. Sino ako bilang Kristiyano? Ako'y isang tapat. Ako'y isang tinawag ng Diyos. Panghawakan natin yan. Hindi lang ako tinawag ng Panginoon, kundi ako isang tapat. Hindi dahil sa aking katapatan gawa, kundi ang Diyos tapat sa akin, kaya ako isang tapat. At banal. Hindi dahil sa aking pag-iwas sa kasalanan, kaya ako naging banal. Kaya ako naging banal dahil pinaggawa kong pag-aari ng Diyos. Itinalaga para sa Diyos. At ngayon, mayroon akong biyaya at kapayapaan. Kaya sabi ni Pablo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Hindi rin sa atin nagmumula yung biyaya at kapayapaan. Ito'y mula pa rin sa ating Diyos. Ang ating Diyos, Ama. Wala tayong may pagmamalaki. Buong buhay natin ay pawang namumuhay sa biyaya ng Diyos. Wala tayong maangkin. Ang maangkin lamang natin, sarili natin, ay kasalanan. Yun lang ang sa atin. Pero lahat ngayon, tayo bilang Kristiyano, lahat ito ay sa ating Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi natin pinagpaguran. Kaloob ito. Kaloob ng Diyos. Ang kapayapaan naman ay bunga ng tamang relasyon natin sa Kanya. Hanggat mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos, kay Kristo at sa ating kapwa, ibig sabihin namumuhay sa pag-ibig, wala tayong guiltiness. Wala tayong nalalabag na kautusan. Kundi namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos. So isang tunay na Kristiyano ay namumuhay na may kapayapaan sa puso kahit sa gitna ng kaguluhan. Kahit sa gitna. Kanina nga nagulat ako Halos lahat dito may sakit. At ang mga sakit hindi biro. Kahapon lang nagkatagpo-tagpo kaming mga pasyente sa isang doktor. Ang sasaya na mukha, mga naka-makeup, pero wag ka. Panihog kang hungkag. Ang laman, puros may mga sakit. Nakabitin po sa isang lambo lang, isang sunulid, babagsak na. Lalakas-lakas ang itsura. Ngayon, ito na naman. Pati may bagong nagpa-check up kahapon, nag-confess sa akin kanina, mayroon din ka. Paano yan kung hindi tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos? Doon pa lamang sa naramdaman natin, hindi pa tayo nagpa-check up, wala na tayo. Kaya tayo po ay punong-puno ng biyaya at taglay natin ng biyaya at mayroon tayong kapayapaan dahil tayo nasa kamay ng Diyos. Yan ang dapat magpalago sa ating relasyon sa Diyos. Yan ang dapat nating panghawakan araw-araw. Hindi yung ating tindahan, hindi yung ating negosyo, hindi yung ating pagkapogi, hindi yung ating pagkamagandang dalaga, hindi sa pinag-aralan, kundi sa biyaya ng Diyos tayo dapat magmalaki. Diyan tayo dapat mabuhay. Ang biyahe ng Diyos at kapayapaan ay tulad sa isang barko sa gitna ng bagyo. Kahit malalaki ang alon, tinatabunan ito ng alon, pero yung mga tripulante sa kwarto natutulog na dinuduyan-duyan. Sarap ng kanilang pagtulog. Why? Napakalaking barko ang kanilang tinitirhan. Napakalaking biyaya ang ating sinasandigan. Anuman ang ating problema, anuman ang ating kaguluhan, mayroon tayong kapayapaan. Hindi ibig sabihin na tayo bilang Kristiyano ay hindi na tayo magkakaroon ng problema. Magkakaroon pa rin tayo sapagkat nandito po tayo sa laman, nandito po tayo sa mundo, nandito po tayo sa kamay ni Satanas. No? Kaya nga kahit na wala ang dyablo sa buhay natin, magkakasala pa rin, problema pa rin tayo dahil sa ating sarili. Kahit wala po si Satanas, magkakasala pa rin tayo dahil andyan ang mundo.
Mawala man ang mundo, Satanas, mawala rin sa buhay natin, magkakasala pa rin tayo dahil nandito pa tayo sa ating remaining sin. Kaya hindi maaaring hindi tayo magkaroon kaguluhan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat tinanggap natin ang biyaya at namumuhay tayo sa biyaya at maaari nating bahagi ang biyaya sa iba. Nang sa ganoon, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Mga kapatid, Colossus 1 verses 1 to 2, nakita natin ang tatlong mahalagang katangian ng isang totoong Kristiyano. Tinawag tayo ng Diyos, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa Kanyang kalooban. Inihiwalay tayo for wholeness at katapatan kay Kristo, sapagkat yun ang layunin ng Diyos. In all things, God works together for good. Lahat po ng nangyayari sa paligid natin, walang aksidente. Lahat yan ay para sa ating kabubuti. Kung susundin lang, tanawin lang natin ang positibong ginagawa ng Diyos sa kabila ng negatibong pangyayari sa buhay natin, Diyos lagi ang nagahari at Diyos lagi ang ating masasantigan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Gusto kong basahin ang panghuling talata, pang-closing natin. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Yun po yung chief end natin, mga kapatid. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong mga salita. Tunay na nakapagbabago, nakapaghuhubog ang inyong mga salita ng aming isipan, ng aming puso't kaluluwa. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, sa karagdagan at simula ng kalaguan ng aming pong relasyon sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.